Mga lasinggero kayo. Yan, panoorin ho natin. Kasama natin ngayon si Ate Marisa. Ate Marisa, ano tong problema mo sa anak mong si Marvin? Pag umiinom po siya, lagi sinasabihan, nak, tama na mag-inom. Pag sinasaway ko, minumura na po ko. Sabi niya, mamatay ka na, wala kang kwentang ina. Sabi ko sa'yo, magpalaki ko sa'yo na, dapat hindi natin ginanyan. Minuway pa kita. Kailan po nag-umpisa itong pagiging ganito ni Marvin? Mula po na siya, 15 anyos niya, nagaganyan na siya. 15 years old. Opo, hindi mo ba nasuheto ito? Napapalo mo ba? Nung bata ka? Pag suseto ko sa kanya, lagi niya ako nilalabanan. Minsan po nasampal niya ako. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit mo ako ginagato? Wala na nga naghanap buhay sa atin. Asan ang tatay niya? Nasaan ang asawa niyo? Patay na po ang tatay niya, ma'am. Ilan ang anak ninyo? 4 po anak ko, tapos siya lang po lumalaban sa akin. Pero siya lang ang lumalaban. Panganay ba to? Hindi po, pangalawa po sa panganay. Kamusta ang panganay ninyo? Hindi ka tinutulungan, Nanay Marisa? Minsan po, tinutulungan din po ako na ate yan. Sabi ko, wala na tayong makain na. Alam mo, nangingingal ako sa palengke minsan. Kaya sana wag... Tapos hindi siya tumutulong, pinang-iinom pa. Gaano kadalas uminom? Araw-araw po yan, ma'am, pag tapos kagabi, nanginimilit siya sa akin, mangingin sigarilyo. Sabi ko, wala akong pera na, huwag mo akong pilitin. Wala nga tayong pangkapi kinabukasan. Papasok mga kapatid mo, wala kang baon. Magkakagilap nga lang ako ng pambili. Pero saan siya kumukuha ng pambili ng alak? Minsan nakikipag-inuman sa kumpare niya. Tapos pag wala nang inuman, uuwi po sa bayan ko na maharapin. Ninumuran niya ako, sabi niya, wala kang pambigay sigarilyo. Kaya ko, nak, huwag ka naman ganyan. Dahil father mo, wala nga tayong halap buhay, pare-pareho. Huwag mo pilitin na. Ilang taon na ba itong si Marvin, Ate Marisa? Magdo-25 na po siya kung September na darating. 25 anyos na rin, Opo, ha? pag September Okay. po. Binata ba ito? Opo, binata po siya. Wala po siya asawa. Walang trabaho. Natanggal po siya sa trabaho. Yun po, pag natanggal siya sa trabaho, ako na hininga niya lagi ng pera. Sabi ko, nakapare-pareho tayo. Hindi, pag natanggal siya sa trabaho kasi laging umiinom. Opo. Namatay ang asawa mo at ang isa mong anak dahil sa alak. Ano po, na poison, na lason sa alak? O atake? Ano po yun, na-atake po siya. Yung asawa mo? Opo, na-high blood po siya. Tapos, Kasi may high blood na, tas inom ng inom ng opo, alak. inom po na inom. Kaya yun po ang sinasabi ko kay Marvin, huwag ka din ganyan. Ang sagot niya sa akin, wala kang pakialam na ina. Kaya doon ako Yung isang anak, ano naman ang nangyari? namatay din po yun dahil dun sa alak din po. Paano? Nasunog din yung baga nun sa alak. Ilang taon? So, ibig sabihin na mamana ba ang alcoholism? Namamana kasi yung ang alcoholism ng 25%. Kaya nga pag nalaman mo na mataas yung tolerance level, medyo kontrolin mo dahil kasi magugulat ka, inom ka ng inom, hindi ka pa nalalasing. So dun mo makikita na talagang kinakailangan magpigil. Kasi karaniwan, tama yung sinasabi natin na ang nauuna dyan mga medical conditions hindi yung mga psychological conditions, Mama Carls. Siya ang anak ni Marisa na laging lango sa alak. Marvin, pasok! Na natin. Totoo ba ito, Kuya Marvin, na lagi kang naglalasing at lango ka lagi sa alak? Opo. Bakit? Gawa po ng natanggal po ako sa trabaho. Kaya ka natanggal sa trabaho, ang dahilan ba ay ang pag-inom mo? Nahuli po ako natutulog oras ng trabaho. Bakit ka natutulog? Puyat po eh. Dahil? Nagbuhos po kami ng biga eh. Napuyat ka. So, nahuli ka. Ilang beses ba dapat mahuli bago matanggal sa trabaho? So, 3 beses ka nang nahuli na natutulog. Paano yan ngayon? Wala ka ng trabaho. Nag-apply po ako sa truck ng basura. Okay, pero ang problema ni nanay mo sa'yo ay ang pag-inom mo. Totoo yun, lagi ka lasing. Kala mo, hindi mo nararamdaman. Lagi mo akong minumula. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. Oh,
Pangalawa ka? Lagi mo minumura sa bahay, sinasabi mo mamatay na ako. Bakit mo sinasabi yun? Ano po, Kaya minsan po minsan- kasi, pag nagiinuman po kami ng mga kaibigan ko, tatawagin niya ako para kumain. Sabi ko, busog pa po ako. Babatuyin niya rin po ako ng upuan, kaya nasagot ko siya noon, namura ko siya. Nasabihan ko po siya ng ganun. Isang beses lang ba to? Humingi ka ba ng patawad? Lagi niya Nag-sorry ka ba sa nanay mo? Lagi niya inuulit sa akin. Lagi. Nakikita na yung father niya. At sabi niya na yung father niya, sobrang amarbi sa nanay mo para hindi mo So may stepfather ka? Opo. Okay ba kayo ng stepfather mo? Alam mo po ng stepfather ko, sabi po ng stepfather ko, pag nagiinom anak mo, pabayaan mo na lang, uuwi naman yan. Hindi mo tatawag-tawagin mo eh. Para baka mabagaan niya ka. Dahil alam mo lagi Kasi na naiintindihan mo ba, Marvin, na nag-aalala sa'yo ang nanay mo? Opo. Oo, nag-aalala sa'yo ang nanay mo. Ngayon, dahil hindi natin naiintindihan, ang tingin natin sa ating mga magulang ay makukulit lang na gusto lang tayong pigilan sa mga bagay na akala natin nagpapasaya sa atin talaga. Pero ano yung sinasabi na ikaw daw ay hindi ka tumutulong sa bahay? Yun po, yung mga gawain bahay po, paghugas ng plato, pagwawalis. Tumutulong ka ba dyan? Hindi Hindi po yan po. totoo. Bakit? Pagising ko po sa umaga, diretso na po ako sa tambayan. Naklakan. Okay. So, Pag umuwi sa bahay, siya pa po galit. Kaya sabi ni father niya, bakit ka ganyan sa nanay mo, Marvin? Ikaw yung panggalit, naghanap buhay nga, mama niya, nangihingi na lang. oo, kung naku saan-saan. Marvin, kailangan nating mag-usap ng mabuti, Nangihingi na lang ha? po kami kung saan-saan nung makakain. Kasi meron kang nanay na nahihirapan sa ginagawa mo. Dahil wala ko kami Tapos, Ate Rose Ann, ano yung sinasabi mo na ang kainuman ni Marvin na barkada niya ay ang kapatid ninyo? Opo. So, inirereklamo nyo dahil perwisyo. Opo, sobra po. Gaano ka perwisyo? Grabe po yun, manlait lalo po yung nanay ko po. Nilalait din ang nanay nyo na naging barkada. Marvin, kabarkada mo, ganyan din ang ugali, ha? So, titignan natin, baka kayo ay naghihilahan papunta sa libingan. Sobra pa po yung kapatid ko. Kasi po, Masobra yung kapatid mo. opo. Kasi yung kapatid ko po, ito, na phobia na po sa kanya. Kasi pag nalalasing po, nasasaktan niya po ito. Kaya pag nalalasing po yon, nagiinom siya. Pag umpisa pa lang, umaalis na po yan ng bahay. Tapos umuwi po ito ng madaling araw na pag nakatulog na po yung kapatid ko. Hindi po yun natutulog pag nagiinom. Napaka-perwisyo ng mga ganyan no, nakasama sa pamilya. Pero kamusta ang barangay ninyo? Nireport nyo na ba ito sa barangay? Ano po namin sa barangay, magbabati rin naman daw po yun kasi kamag-anak naman daw po. Sabi po, hindi naman po sila mangingialam. Anong klaseng pananakit, Mary Joy, ang ginagawa sa inyo? Untog-untog po. Binato pa ako ng tasa. Lagi ba ito? Gaano nakatagal? Asan ang Tagal na magulang po. nyo? Sa bahay. Isa na lang po yung magulang namin. Namatay po yung tatay ko po dahil din po sa lasing siya, nalaglag po sa hagdan. Nautog po yung ulo niya. Akala ko nga po magbabago siya kasi po namatay yung tatay ko dahil din sa... Akala mo matutroma siya doon, matatakot Pero na mas siya lalo doon. po siyang lumala. Bakit hindi nyo palayasin itong kapatid ninyo? Malam, hindi po pwede kasi po yung nanay ko po, mas priority po siya. Paborito siya ng nanay Opo, nyo. kahit po yung nanay ko po, iano na lang po niya, yung kakainin na lang po, ibibigay pa po sa kanya. Na-spoiled din siya ng nanay nyo. Pero yung nanay ko po kasi may sakit po yun. Lagi niya pong pinupuyat, tapos sinusumbatan niya pa po yung sa binibigay niya, yung ganun po. Pag nalalasing. Pag di naman nakainom, Ate Marisa, kamusta naman si Marvin pag di nakainom? Yan po, para pong asong ulo na sa tabi lang po. Pero pagka wala po talaga siyang Parang pamilya, maamong tupa Opo, pag hindi wala po siya nakainom. sing pangbili Maghapon po agad sa sigarilyo. Talagang minumura niya, paghahagilapin niya ako. Kaya sabi ko, naku, wala na nga trabaho. Si Father mo, maawa ka naman sa akin na. Actually, mga babae itong biktima, ha? Marvin, magandang umaga sa iyo. Napuna ko na meron kang cross dito sa ilalim ng tenga mo, sa may batok. No? That's a good sign. Kasi sa akin, when I look at the cross, it reminds me of God's love to men. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, ang pag-asa na binibigay sa atin ng pananampalataya natin na sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus,
binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang ganda ng sign of the cross. Amen. Mali ang pinaglagyan mo ng tattoo mo. Dapat dito sa noo. Para sa tuwing umaga na magsasalamin ka, makita mo yung cross. At matandaan mo at maalaala mo ang utos ng Diyos. The fifth commandment, igalang mo ang iyong ina at ang iyong ama. Sa tingin ba ninyo mga kapatid, luko-luko talaga ang Diyos para ilagay niyan sa 10 utos ng hindi importante? Kasi itong mga nanay at tatay natin ang nagsikap na mapalaki tayo, alagaan tayo at gawin tayong mabuting mga anak ng Diyos. Tayo ay regalo ng Diyos sa ating mga magulang. Ang magulang ay may responsibilidad na ang mga anak ay gawing responsableng mamamayan ng kaharian ng Diyos. Huwag nating kakalimutan. Tough love. Kailangan natin minsan yan. Aling Marisa, dinidisiplina ang mga anak. Hindi kinukuha yan sa paiyak-iyak. Kung nung araw pa lang, nagpaiyak-iyak ka na hindi effective sa anak mo at aminin mo sa akin ang katotohanan, you failed. Nagkulang ka, nagkamali ka, hindi mo natutukan ang anak mo for whatever reason. Sa inyong dalawa, napakasama, Marvin and Butchukoy, yung sarili nyo pang ina na dapat kayo ang inaasahan nila sa pagtanda na makatutulong. Sana ma-realize ninyo, no? At sana magbago. Changes will come from within. Magsisimula ang pagbabago sa puso ninyo. At naaawa ako sa inyong dalawa kung wala kayong pangarap na magbago. Otherwise, ngayong hapon, pakikiusapan ko si Attorney Lorna. Ako na ang magbabayad ng acceptance fee. Sampahan lang ng kaso ang dalawang ito kung hindi magbabago.